nakakamatay yung kanyang sakit. Tingnan mo siya, parang malapit nang mamatay ito si Jonathan sa itsura niya Ba't naka-brief ka lang? Asan yung short mo? Ha? Eh bakit? Hinubad mo? Hindi ako bakit. Bakit inihian mo? Hindi ka umihi ng maayos? Tayo. Hindi ka na makatayo? Patalastas po muna tayo sandali lang po mga minamahal naming mga ka-business. Kami po ay dealer ng lahat ng klase ng mga sewing machine. Meron tayong brand new, slight use, second hand, at meron din po tayong mga high speed, aging, piping, buttonhole, button sew at iba't ibang uri pa po ng mga makinang ginagamit sa pananahi. Kami rin po ay tumutulong sa mga gustong mag-put up ng kanilang sariling patahian. It's either a tailoring shop or garments, dress shop, para po kayo ay may i-guide namin kung anong mga sewing machine ang inyong kakailanganin. Please po feel free to inquire at kami po ay magiging masaya na kayo ay aming paglingkuran. O tuloy na panonood mga ka-business, bira! So yun na mga ka-business namin minamahal, mapagpalang araw sa atin, alright. So yun po yung ating mission ngayon mga ka-business ay patungkol ito kay Jonathan, tinamaan na magaling. May nag-send ng picture sa akin na si Jonathan naka wheelchair tapos sobrang payat na parang butot balat na lang na ano ko tawag na ito na alam mo yun, bagaman sa totoo lang po pagka maalala ko yung mga panahon na pinagpapayuhan ko ito, tinuturuan, lalo na doon sa panahon ng pagpapainom ng gamot noon pa nung nandyan pa sila sa business house, silang mag-ina sa yung buhay pa yung nanay niya po, si Nanay Marita. So yun mga ka-business, nakita nyo po no, grabe sobrang payat. Ngayon hindi ko matiis ba mga ka-business na walang gagawin. Naawa rin ako mga ka-business. Ngayon pupuntahan ko po at baka sakali lang baka sakali lang po ulit, wala naman siguro masama, hindi naman masama mga ka-business na sumubok tayo ulit. Sakaling makinig, magpa-ospital, pero hindi ko siya pipilitin kasi iba ugali po nun mga ka-business. Doon sa mga bagong viewers natin, yung tinutukoy ko po na si Jonathan, ayan po yung nakita namin na mag-ina na nakatira sa parang lungga ng daga. Ganon ka miserable po mga ka-business yung sitwasyon niyan. Mag-ina po yan sila at wala na ring mga kamag-anak na ika nga ay nagpapakilala na kamag-anak nila, dahil nga siguro sa ganong kalagayan. Hindi kaya po ay dahil sa wala ring kakayanan, hindi natin alam kung ano sitwasyon ng mga kamag-anak nila. So, unang pagkakataon na nakita natin yan ay miserable at kaawa-awa yung kanilang sitwasyon. Hapon po. Magandang araw po sa inyo. Kumusta po? Kumusta kayo rito, Nay? Hindi mamaksalta ko ya. Ako tilam, parang katiting lang.
Oo. Doon sa 24 disparasya namin siya na-stroke. Oo. Mali, anak ka niya? Opo kaya. Oo. Kaya mga business medyo nabigla ako sa sitwasyon ano po. Ngayon sa pagkakataon na yon, agad-agad ay kumilos, umaksyon ang ka-business team. Ano po? At agad na pinadoktor, pina-check up ano? Pinadoktor, tapos binili yung mga niresetang gamot. Agad, at sa araw din po na yon ay nabigyan o nahanapan, napagkalooban natin ng paayos na matitirhan, no? Yun nga, inupa ko po ng bahay yan eh. Alang-alang doon sa mga bago natin mga viewers, kasi maraming nagme-message sa akin, mga ka-business, na nakilala raw nila yung vlog ko, yung ka-business official sa mga viewers sila ni Daddy Frankie. Yun, shout out kay Daddy Frankie. At maraming salamat dun sa mga viewer na sumusuporta na rin ngayon dito sa ka-business official. At idolo po yan si Daddy Frankie. Saludo po ako dyan, mga ka-business na minamahal. Ayun, yun po yun. Ngayon, dahil nga po sa katigasan ng ulo na sa iba't ibang paraan ng pangangatwiran, no? Puro pangangatwiran lang naman po yan eh. Wala naman sa katwiran. Ewan ko lang, minsan siguro, no? May ano rin siya, ika nga ay may tama rin. Kasi napipiloso ko rin po ako niyan minsan eh. Ang naging problema ko po talaga dyan, hindi mo talaga makumbinsi pagdating sa pagpapagamot. Kaya yun si Nanay Marita, kung naagapan siya, nabuhay pa yun. Ngayon ito naman siya, parang history repeat itself doon sa kanyang ina. Mga ka-business naming minamahal, itatry lang po natin na kausapin, kumbinsihin, pero hindi tayo mamimilit. At ayaw ko lang po kasi na alam mo yon, yung hindi kasi kaya ng konsyensya ko na basta na lang siya tiisin na wala akong ginagawang aksyon sa kabila na nakita ko yung ganong kalagayan niya ngayon. Pasensya na po, hindi ko po kasi alam eh. Akala ko ano siya, yung mataba, namamanas, na okay pa rin yung katawan, na mamalimos, nangihingi. Iba na pala. Yan, samahan nyo po ako mga ka-business. Doon tayo diretso kay Ate Inday. Ano po, sa may Kiko Camarin. Gusto nating tumulong at mabago, mabigyan ng direksyon yung kanyang buhay. Kaya lang po talagang gusto ko ring ipacheck sana yan kay Doc Vincent, sa ating psychologist. Ayaw rin. At nagagalit dahil sa para bagang siguro inisip niya, bakit mo ko pinag-isipang may sira ang ulo. Ganon yung kanyang mentalidad. Nagagalit. Ilang beses na po yan, maraming pagkakataon, off and on cam po, kasi natira sa amin yan eh. At nakakamatay yung kanyang sakit. Tingnan mo siya, parang malapit nang mamatay ito si Jonathan sa itsura niya eh. Kasi nga napabayaan, o pinabayaan niya kasi. Tigasan ng ulo. Pag pumupunta, kaya pala tawag po nito, matagal-tagal na rin na hindi siya pumupunta dyan sa ka-business house. Kasi nung nakikita ko nga sa mga vlog ng iba na maayos pa yung katawan niya eh. Hindi ko alam kung mataba o namamanas.
Yung pumupunta po yan sa bahay, hindi naman po namin yan binabaliwala, pinapakain po namin yan. Tapos hindi ko nga lang po talaga binibigyan na yan ng malaking halaga ng pera kasi mahirap na salita pero may pakiramdam ako na hindi lahat ay napupunta sa pagkain. Mga ka-business naming minamahal. Dati kasi nag-aabot ako 500, 1,000. Ngayon nung mga nakaraang nagpupunta dyan sa bahay, naabutan ko po 200, ganyan, 300. Tapos papakainin. Pinapa-asikaso ko dun sa mga kasama ko rin. Ayun, dun lang siya nakikipagkwentuhan. Face mask nga lang kami. Pero hindi ko na po binablog. Kasi nga maraming mga viewer din ang nabubusit na kukonsume. At pati ako nababash din. Ngayon sa pagkakataong ito, baka kasi inisip ko lang baka mamaya yan, hindi naman sa pag-aano po, lahat naman tayo hahantong sa kamatayan eh. Baka mamaya po kasi malagutan na ng hininga ito. Tapos wala akong ginawang bahagi ko ba. Yun lang naman sa akin mga ka-business. Hindi ito for vlog o content lang. Sana maintindihan nyo po ako. Na sa kabila ng lahat ay andun pa rin yung katotohanan na nakasama ko kasi yan sa bahay. Tumira po kasi sa bahay namin yan eh. Kaya mahirap din na excuse me po, baliwalain yung bagay na yun pa. Dito na tayo at ayun nakikita ko na si Jonathan dito sa malayo. Grabe mga kabisnes, nakakadurog ng puso. Pampira, walat yun yan. Ayun siya mga kabisnes, grabe. So dyan lang daw yan lagi. At ay naka wheelchair, nakakulay blue na t-shirt, sobrang payat at ang dungis. Di may iwasan mapaisip po mga ka-business at magpasalamat tayo ng napakarami at hindi tayo yung ganyan ang kalagayan, di po ba? Sabi nga ay mapalad ang tumutulong kaysa sa tinutulungan. Tara po mga ka-business, let's do this. Hindi ko abisado yung kotse ni Boss Dave rampo lang. Pagmasdan nyo siya mga ka-business di ba madudurog ang puso mo dyan? Tao po yan mga ka-business namin minamahal. At nakasama ko minsan yan sa isang bubong sa mismong bahay po namin. Nakita niya na tayo, nakita na. Lapitan na natin.
Business official. Business official. Shout out. Jo, kilala mo ko. Sino ko? Kuya ka-business. Saglit lang, bibili akong face mask ha. Babalik ako. Bili lang tayong face mask mga business na pumunta ako magdala. Ayan po. Boss, may ano kayo? Face mask? Wala pa po eh. Kahit yung ano, bundle? Wala. Saan kaya makakabili rito? Ay, ito. Thank you ah. Ate, kasi yung pabili nga pong face mask. Magkano po? Ha? Ilang piraso po yan? Ay, isang piraso, kasi? Pati nga po. Yung medyo magandang klase po, te. Ayun na lang yung white. Po? Hindi, isang piraso lang siguro, te. O, meron naman sa bahay kasi nakalimutan ko lang magdala. Wala akong variety, pasensya na. Yung nagbibiro, wala talaga. Kasi, kailangan ko lang talaga kasi meron akong kakausapin na may infection kasi. Oo nga naman. Agoy, te, siraman nito. Te, oh. Meron bang nito yung matibay na klase? Balik mo na lang. 3 lang naman. Ay, wala na. Wala nang ibang klase na medyo matibay-tibay dyan? Ito, black. Gusto ko. Mas matibay ba yan? Oo. Balik mo na lang yung 3. Kasi wala kang barya. Ikay mo na lang. Pasensya ka na. Lager ka? Opo. Oh, hi! Nagbablagadag po. Hello, shout out po. Ay, saglit lang po Balik ko, saglit lang. Sa'yo na yan. Sa akin na to? Oh, sige na. Ay, salamat na marami. Thank you so much talaga. Oh. Yo. Dito ka po may permis? Ha? Dito lagi? Akala ko meron kang inuuwian yung di ba nagmagandang loob siya si Ate Inday ng matutuluyan mo? Ha? Oh, bakit hindi ka ron tumutuloy? Ha? Tinatamad po ako. Tinatamad ka? O baka dahil sa nanghihina ka na? Bakit wala kang salawal? Ha? Ba't naka-brief ka lang? Kasintabi po mga ka-business, pasensya na. Ba't naka-brief ka lang? Asan yung short mo? Ha? Eh bakit? Hinubad mo? Umiiyak ako bakit? Eh bakit inihian mo? Hindi ka umihi ng maayos? Makatayo. Hindi ka na makatayo? Oo, mabigat. Ay, ganun. Kailan ka pa ganyan? Tuling nyo na. Ha? Tuling nyo na. Kaya pala hindi ka na nagagawi sa bahay. Hindi ko alam ang sitwasyon mo eh. May nag-send sa akin ng picture na ganyan nga, nakunan ka na ganyan. Ganyan din yata yung suot mo eh. Hindi ka pa rin nagpapalit. Eh nagulat ako bakit sobrang payat mo na. Ano nangyari? Ha? Ito ko. Pag napatay. Oh. Biglang
Ito na, bumalik ko na yung bigat ng katawan ko. Ano? Bumalik agad yung katawan ko. Bumigay yung katawan mo? Bumigat ulit. Bumigat ulit? Oo. Oo. Yung pangalawa, ganun din, hindi na makatayo. Buti na lang, pinagyan ako wheelchair dito. Saan galing yung wheelchair? Sino nagbigay? Pangalawa ako. Ha? Hindi sa mga... Sino nagbigay? Sino nagmalasakit ng wheelchair? Yung mga ganun yung mga binata. May ano lang sa'yo, magandang loob. Kaya lang yung kalaki yun. Ha? Ganun ko kalalaki. Saan? Yung nakubad. At taga rito? Ako, Okay. Kumain ka na? Saan ka kumukuha ng pambili mo ng pagkain? Binigyan natin Jenny. Ha? Binigyan pa natin Jenny. Binigyan ka ni Ate Jenny. Eto mga ito, ano to, binili mo? Binigyan pa natin Jenny. Oh, chiria yan ah. Bawal sa'yo yan. Kinakain mo ba to? Gusto mo yan? Wala ka panlasa po eh. Ha? Wala ka panlasa. Wala kang panlasa? Kahit kumain ka ng halimbawa yung mga piniritong isda o hindi kaya piniritong baboy, wala kang panlasa? Iba panlasa ko. Ha? Iba po panlasa ko. Iba ang panlasa mo. Ano bang pakiramdam mo ngayon? Nahihilo ka ba? Nilalagnat? O nangihina? Nahihirapang huminga? Ano ba? Mabigat. Ha? Mabigat. Mabigat kumilos, tumayo. Opo, kuya. Hindi ka na nakakalakad. Hindi mo na kaya. Bakit ka nagkaganyan? Anong dahilan? Nangingi po ang pera, pagkain. Ha? Nangingi po ang pagkain, pera. Hindi, ibig ko sabihin, bakit ka nagkaganyan? Bakit naging ganyan na yung kalagayan ng katawan mo? Ano ang dahilan? Sa pagkagana ako, Ha? sa pag-iut ko. Paikot-ikot? Oo. Hindi yan yung dahilan nun. Nakakapagpalusog nga ng pangangatawan yung paglalakad at saka parang exercise yun eh. Tanong ko sa'yo, anong nangyari doon sa gamutan mo? Hindi mo tinuloy-tuloy. Ito yun na po ngayon. Ngayon, na ganyan na sitwasyon mo. Bakit hindi mo noon tinuloy-tuloy? Hindi po nagkalituan eh. Ha? Nalito ako. Nalito ka? Di ba ako na nga ang nagsabi sa iyo? Ay, yung una, Oo, kasi yung pula dito daw iinumin. na yun ang tanging paraan para umayos yung iyong kalusugan, yung iyong kondisyon. O hindi mo ko sinunod. O bakit ka nag-alinlangan sa sinabi ko? Ano nga ako? Ba't di ka nagtiwala? Meron ba akong sinasabi sa'yo na hindi totoo? Hindi po wala. Oo. Yun naman pala, lahat na sinasabi ko sa'yo, totoo at saka sa ikabubuti mo. Kung noong ka pa sumunod, isa na hindi ka umantong sa ganyan. Ngayon, tuloy-tuloy yung pag-inom mo ng gamot. Hindi po wala. Hindi ka pumapalya. Hindi po. Nagpa-doktor ka na ba? Opo ngayon. Nagpa-doktor ka na? Galing ka na sa doktor? Ano sabi ng doktor sa'yo? Binigyan ko gamot sa atada. Sa? Sa atada. Alam mo yung gamot ko. Binigyan ka ng gamot? Oo. Asan yung mga gamot mo binigay? Kaya Ate Jenny po. Si Ate Jenny ang sumama sa'yo? Opo. O kita mo kay Ate Jenny sumama ka, kaya lang ngayon na, ganyan na kondisyon mo. Oo. Kung noon ka pa nakinig sa mga sinasabi ko, di sana hindi ka umantong sa ganyan. Baka ngayon, si Nanay Marita buhay pa rin. Hindi kita sinisisi ha, hindi na natin mababalik yung nakaraan. Ang sa akin lang, gusto ko lang ipaunawa sa iyo kung ano yung kabutihan na may dudulot sa pakikinig, no? Sa mga payo. Di ba? Okay, sige ganito. Iusok ko tong ano mo ha, cake mo ha. Pagkain mo yan natapon? Ha? Ano no? Pato. Ngayon ganito. Kasi sobrang nung nakita ko yung picture na sinend sa akin sa cellphone, paprangkahin kita, bagaman naiinis ako sa iyo dahil matigas ang ulo mo pagdating sa mga pagpapainom ng gamot, pagpapa-hospital, hindi ka sumusunod. Kaya naiinis ako sa iyo. Pero hindi pa rin kita matiis. Di ba?
Kasi naging magkasama tayo doon sa bahay, naging parte ka na rin ng pamilya namin. Naiintindihan mo pa ba yung sinasabi ko? Tsaka na, klaro ba, naririnig mo? Hindi pa mahina boses ko? Okay. So ngayon ganito. Ano sa pakiramdam mo? Magtatagal ka pa ba? O malapit-lapit ka nang sumunod kay Nanay Marita? Ha? Lakas. Ano? Lakas, kalakalakas. Hindi nga babalik yun kapag ka hindi ka susunod sa sinasabi namin sa iyo. Yung pinapayo namin sa iyo, kailangan sundin mo. Kaya mga ka-business, naubusan ako ng battery, di ko na malayan eh. So, sabi mo, gusto mong bumalik yung lakas mo, gusto mong lumakas ka ulit. O, mangyayari yung pagka marunong kang sumunod, kailangan mo magpa-doktor, magpa-ospital, tapos uminom ng tuloy-tuloy na gamot. Babalik ka sa, may pag-asa ka na bumalik sa dati yung kalusugan mo. Gusto mo ba yun? Kaya lang, baka mamaya dyan, hindi ka na naman susunod. Kasi pag naalala mo si nanay mo, Nanay Marita, o di ba? Ang daming gustong tumulong at nagkukumbinsi na ipa-doktor, ipa-hospital, di ba? Kailan ka pumayag at saka si Nanay Marita, di ba, nung sa mga huling sandali na. Huli na ang lahat, di ba, no? Kaya siya namatay. Ngayon, mangyayari din sa iyo yan kapag ka ganun din ang ginawa mong katigasan ng ulo. Gusto mo pa bang mabuhay? Ha? Sigurado ka, bakit gusto mo pa mabuhay? Bakit? Hindi ako pamilya. Ha? Hindi ako pamilya. Gusto mo mabuhay? May mga pagkakataon ba na naalala mo lahat ng sinasabi ni Kuya Ka-Business sa'yo? Oo nga. Ha? May sama ka ba ng loob sa akin? Ha? Kakataon na. Wala kang sama ng loob sa akin. Ako. Ako rin, wala rin sama ng loob sa'yo. Nung panahon lang na matigas ang ulo mo, naiinis ako ron. Pero hanggang doon lang yun, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, ang dahilan kung bakit ako nandito, yun na nga, itutuloy ko na, hindi kita kayang tiisin. Sa huling pagkakataon, man lang sana, pakinggan mo ko, ipapa-hospital kita, ipapagamot kita, tutulungan kita. Sumunod ka sa akin. Huwag mo akong pahirapan. Nahirap din yung ako na tumutulong, tapos ako pang kukonsumihin mo, ako pa ang nagiging masama minsan, di ba? Oh, nakahanda ka bang sumunod sa akin? Sigurado ka? Kukunin kita rito. Ano ba sabi ni Ate Jen? Asa ba si Ate Jen? Anong oras pupunta rito? Usapang matino yan ha. Ngayon, kung halimbawa ang susuway ka dyan, wala akong magagawa. Di ba? Kasi alam nga namang pinili kita. Gusto mo pa mabuhay? Ha? Bakit? Nakakaramdam ka na ba na malapit ka ng mamatay? Hindi? Ibig sabihin ay malaki ang iyong pag-asa na babalik pa ulit sa dati yung kalusugan mo. Oo. Na-realize mo na ba, napatunayan mo na sa sarili mo na yung mga pagpapayo sa'yo ng mga tumutulong, katulad ko, yung iba pa, ay tama at totoo. Ha? Oo. Yun ang nagiging problema kasi. Kakaroon ka na sarili mong ibang isipan. O pupuntahan ko muna si Ate Inday. Tapos balikan kita rito ha. Paalam ko lang sa kanya yung plano ko sa iyo, ha? Tsaka mag-uusap din kami, ha? Saglit lang ako. Ha? Ano to, pagkain mo to, may nagbigay. Ano yan? Tinapay oh. Okay mo. Anong oras ba pumupunta rito si Ate Inday para painumin ka ng gamot? Nasa kanya ba yung mga gamot? Stress. Alas 3? Anong oras na ba?
Anong oras na, boss? May relo kayo dyan, boss? Ano? Ha? Lahat niya po yung kumpleto. Ano? Yung kumpleto kabuuan. Nang gamot? Opo. Nasa kanya? Hindi, malalaman ko naman yung pupuntahan ko siya. Ayun na, dito ka lang ha. Bagay, hindi ka na rin naman pala makaalis dyan. Ayun, babalik ako, saglit lang. Ayun na mga ka-business, puntahan ko lang si Ate Inda.